Oo, dahil lahat, medyo ninervous ako dun ah. Kesa naman o tinawag na Simeon, pwede na rin yan. Secretary Proceso Prosi Alcala. Congressman, soon-to-be Governor Ervin Alcala. Buting kasamahang Samuel Nantes. Ina po ng kandidato natin si Coco Pimentel. Buting ina niya po si Tita Bing Pimentel. Senator Franklin Ron. Vice Governor Vicente Kulit Alcala. Ito palagay ko magdadala ng bagong liwanag sa buong Bondok Peninsula, Atty. Sheila De Leon. Former Mayor Sebastian Serrano, local leaders of the 2nd and 3rd Districts of Quezon, mga kasamahan po, naglilingkod sa bayan, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Matanong ko lang kayo, nagtanghalian na ba kayo? Nagalmusal na ho ba kayo? Hindi pa rin. Yung mga hindi ho nagalmusal at nagtalian, hindi ko kayo nag-iisa. Kasama niyo ako dyan, walang iwanan ho talaga. Simulat sa poll pa lang po, paulit-ulit na nating pinapatunayan sa tuwid na daan ang ating panindigan, iiral ang katarungan, mangingibabaw ang kapakanan ng taong bayan, at bubuwagin natin ang korupsyon sa ating lipunan. Hindi po tayo nabigo sa mga dikayang ito dahil na rin sa nag-aalab na suporta ng mga Pilipino. Ang bawat tagumpay natin sa tuwid na landas ay nagmula pa rin sa ating po mga minamahal na kababayan. Natulad po ng puno ng nyog, kahit anong lakas ng ihip ng hangin ay hindi tumutumba, hindi nabubuwal at patuloy na nakatindig. Kaya naman po, nagpapasalamat ako sana po yung nakaalala sa akin ay kakampi at hindi kalaban. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taga-Quezon sa patuloy ninyong pagtitiwala at pakikipagbayanihan sa amin po. Hindi pa rin po nagbabago. Kayo pa rin ang aming lakas, kayo pa rin siyempre ang aming boss. Wala naman po sigurong hindi nakaramdam sa masalimut na lagay ng bansa sa ilalim ng nakarang administrasyon. Hindi nga po siguro kalabisang sabihin na hindi na lamang desperasyon at kawalan ng pag-asa ang naramdaman ng mga Pilipino sa loob ng 9.5 taon. Sa darating na Mayo, eleksyon na naman po. Ibig sabihin, ang mga nambaliwala sa atin noon sa loob ng halos isang dekada ay muli na naman ipapangako ang buwan at ang araw para lang makakuha ng inyong boto. Huwag po tayong magpaninlang sa kanila. Saan tayo harap? Dito pala, sorry. Sa katunayan, kapag nilapitan kayo at niligawan kayo gamit ang matatamis nilang pangako at salita, tanungin po sana natin sila. Nasaan kayo na nagkakandahirap na sumilong sa mga puno ang mga kabataan dahil wala silang mapasukang eskwelahan? Sa tagal nyo sa pwesto, bakit may 66,800 pa rin kakulangan ng silid-aralan? Nasaan kayo nang hindi kami makahagilap ng marangal na pagkakakitaan dahil sa loob ng halos isang dekada, puro red tape at under the table ang sinasalubong nyo sa mga nais mamuhunan sa aming probinsya? Bakit hindi ninyo kami pinapansin noong kumakato kami sa inyo't humihingi ng tulong? Kailangan ng barangay namin ng ilaw. Kailangan ng sityo namin ng maayos na kalsada at tulay. Kailangan ng mga magsasaka namin ng binhit irigasyon. Ang masakit pa nito, habang umaasa tayo sa mga proyekto sa kanila, ang sinasalubong sa atin kaliwat kanang anomalya. Imbis na maging kabalikat ng taong bayan, para bang mas ginusto nilang maging pabigat ng sambayanan. Ngayon, ano na nga ba ang sitwasyon ng bansa mula ng kolektibo nating tinilikuran ang lumang kalakaran at sama-sama tayong tumahak sa tuwid na daan? Wala pong makakatanggi sa laki ng pagkakaiba.
Kung dati may 66,000 na backlog ng classrooms, ngayon sa loob lamang ng 2.5 taon, matagumpay na nating napunuan ang lahat ng kakulangan sa libro't upuan ng mga paaralan. Bago matapos ang 2013, sarado na rin ang backlog natin sa silid-aralan. Alam po niyo yung libro, baka mamalitin natin. 20 million pala mag-aaral ng DepEd. 5 libro kada bata. 100 milyon pala libro ang binubuno natin yan. Kung dati po, may halos 36,000 sityo na hindi nila nagawang pailawan, ngayon sa loob lamang ng 2 taon at 9 na buwan, binibigyan tanglaw natin ang mahigit 7,200 sityo sa iba't ibang panig ng bansa. Ginagawa natin ito sa paraang tama at tapat upang hindi mapunta sa kung saan ang pondo ng taong bayan. Mismong mga taga-Quezon ang nakikinabang dito. Sa ngayon, salamat po. Sa ngayon po, may 149 na sityo na tayong napapailawan sa inyong lalawigan. Alam po nyo, 2011 lang nag-umpisa itong proyekto to at ang limitation na lang ho, yung kakayahan ng mga kooperatibang magdikit ng mga linya, yung pondo po marami para matapos natin ang problema ito. Doble kayod tayo upang sa lalong madaling panahon, mabigyan tanglaw na rin ang bawat komunidad na hindi pa napapailawan. Kung dati sadyang binabaliwala ang potensyal ng inyong probinsya, ngayon talagang binibigyan lakas natin ang inyong mga industriya upang ang bawat taga-Quezon ay kayang makamit anuman ang kanyang mga pangarap sa buhay. Tingnan natin ang inyong industriya ng nyug. Kahit po saan ka tumanaw, dito sa Bundok Peninsula, puro puno ng nyug ang ating nakikita. Subalit sa halip na tutukan ito, kung paano mapayabong, hindi ito binigyan ng kakulang pansin hanggang sa kasalukuyan. Noong 2009 po, halos 484,000 liters lamang ng cocoa water ang iniluwas natin. Noong 2010, umangat ito ng 1.81 million liters. Pagdating po ng 2011, lumampas na tayo ng 16 million liters. Mahigit 800% lamang naman po ang interes. Baka may nakakita sa inyo nung pagbalik ko galing Amerika, may dala-dala akong sample ng cocoa water, yung mga kritiko natin pinagtawanan pa ako. Ngayon po, $16 million na raw po yata yung halaga niyang litrong coconut water natin lalabas. Ano po ang naging susi dito? Pinag-aralan natin kung ano ang lakas ng inyong lalawigan at wala tayong sinayang na panahon upang ang pakinabang ng industriya ng pagnyanyog ay umabot sa mga taga-Quezon. Kakagaling nga po natin kanina sa cocoa water plant ng Peter Paul Philippines Corporation sa Candelaria, kung saan maliban sa mahigit 2,000 empleyado na nabibigyan nila ng trabaho, may tinatayang 2,500 magsasaka rin. Baka may nainitan na ho. 25,000 magsasaka rin silang pinagkukunan ng mga nyog at binibigyan ng pagkakakitaan. Maging ang bunot ng nyog na dati ay walang pumapansin, ngayon ay nagagamit na bilang coco coir fiber para pigilan ang pagguho ng lupa sa kasalukuyan. May 62 road projects mula sa 12 reyon ang gumagamit ng coconut. Ayon nga po kay Secretary Babe Singson, sa sobrang in-demand nito at dahil ini-export na ang ating coco coir sa Japan, China, Germany, Amerika at iba pang bansa, tayo na po mismo ang naubusan ng coco coir. Baka gusto nyong paramihin pa ang ating puno ng nyog para matakpan ang kakulangan ito. Hudyat po itong dapat pa talaga natin palaguin ang ating industriya ng nyog. Sa tuwid ng daan, maging ang baku-bakong kultura ng panlalamang kapag nagpapagawa ng mga kalsada at daanan, tinibag na natin. Sa katunayan, dahil sa diretso at patag na kalakaran, umabot ng 15 bilyong piso ang savings ng DPWH. Saan mapupunta ang dagdag pondo? Siyempre, sa mga proyekto at infrastrukturang tunay na kailangan ng mga Pilipino. Mismong mga taga-Quezon ay alam ito. Nariyan ang mahigit 8 kilometrong Lucena Diversion, Talao,
Talaw-Talaw Port Road, kung saan ang pagbiyahe ng makalakal at produkto, talo-talo, ano? Talaw. Bakit naman kung talo-talo? Panalo ho tayo dapat dito. Makakalakal at produkto mula sa pantalan ng Talaw-Talaw ay makakarating sa lungsod ng mas mabilis. Oras naman na matapos ang halos 60 kilometrong extension ng SLEX na magmumula sa Batangas hanggang sa Lucena, ang dating 4 na oras na kalbaryo ng mga motorista magiging 1 oras na lang. Pero hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Abuti po ng 2019 yan para matapos. No? Turista na po ako pagdating ng panahon na yan. Pero dahil halos lahat po ng biyahe kong sa karsada dumaan patungo ng Quezon ay napakahaba. Talagang nanamnamin ko yung biyahe dyan sa SLEX na yan. Gusto ko lang mabatid na mga lalo nakakabata sa atin. Yung SLEX po hanggang Lucena, kung tutuusin, dekada-dekada na pong proyekto yan. Panahon pa ni Ginoong Marcos. Ginawa ng gobyerno yung North Luzon Expressway. Ipinagkaloob sa CDCP ang pagpapatakbo, may kondisyon. Paabutin mo yung highway na to, no? Hanggang Carmen Rosales sa Pangasinan, hanggang Lucena sa Quezon. Panahon ni Marcos. Ngayon, no, panahon na anak ni Ninoy ang magtatapos siguro sana nito. Sa tulong ho nyo, baka mapabilis pa natin yan. Ang malawakang epekto po nito, mas mabilis na biyahe ng komersyo at produkto, mas matiwasay na pagpasok ng mga turista, lalo na tuwing Pahiyas Festival at ang tiyak na pagunlad ng inyong probinsya. Bukod dito, may kabuuang 16 na farm-to-market road projects din tayo sa Calawag, Gumaca, Quezon at Tagkawayan na magpapabilis din sa arangkada ng pag-asenso ng ating mga magsasaka. Halos 82 milyong piso rin po ang inila natin para makumpleto ang 18 irrigation projects na dadaloy sa tinatayang 1,100 hektarya ng mga palayan sa Bordeos, Polillo, Infanta, Chaong, Pagbilao, Tayabas, Mauban, Perez, San Francisco. Yan. Para naman doon sa kanan na naiinitan yan. Ginayangan at Lucena. Lahat po ng ito ay highlight natin sa buong lalawigan ng Quezon. Patunay ang mga ito na ang linyang kung walang korap, walang mahirap, ay hindi lamang salita, kundi may kaakibat na gawa. Lahat po ng tagumpay na binabanggit ko ay nakamit dahil may nagkusang tumaya para tumulak ang reforma ng tamat na pamamahala. Kung nais po natin pumaspas pa ang pagpitas natin sa bunga ng ating mga ipinupunlang pagbabago, nananalig akong papanig ang Quezon sa mga lingkod bayan, katuwang natin sa tuwid na daan. Kasama po natin sa entablado ngayon ang mga kakampi nating nakikiisa sa atin sa landas ng malasakit at pagkakaisa. Para gobernador po, si Ervin Alcala. Pinatunayan na po sa 2nd distrito kung paano maglingkod ng may katapatan at talagang nakatuon lamang sa kapakanan ng taong bayan. Sa husay man ng serbisyo o kahit na sa itsura, tanungin po natin yung kanyang tatay, malinaw naman po kung kanino nagmana si Ervin sa nanay po niya. Pero meron rin po, maski pa paano kundi sa kanyang ama. Ang kalihim nating talaga namang nagpapakitang gilas para maging self-sufficient at exporter tayo ng bigas, si Prosi Alcala. Tiwala pong sa darating na halalan, mananaig ang tatak Alcala na paglilingkod sa Quezon. Hindi ang mga apelyidong konektado at matalik pa rin na padrino ng nakaraang administrasyon. Na magpapatunay, kailangan natin ayusin ang hudikatura, hindi ba? Kanino ba mukha nakita nyo doon at tumulong linisin ang ating sistema ng katarungan? Handang tumaya po, hindi iniisip ang pansarili, iniisip ang kapakanan na napakarami. Ervin Alcala po, pakitandaan nyo. Para naman po, sa vice gobernador natin, magiging katuwang ni Ervin Alcala, si Sam Nantes.
Anak po ng isa sa mga pinakatanyag na lingkod bayan mula sa Quezon, ang yumahong Gobernador Rafael Nantes. Alam mo nyo, tinatanong ako paano pagdating ng 2016? Baka naman nagbakasyon lang tayo, balik na naman tayo sa dati. At ang sagot ko, pag meron tayong mga kasamahan tulad ni Ervin, tulad ni Samuel, di hamak, mas bata sa akin yung mga yan. Siguro mga 5 years. No? Handa na ang susunod na salinlahi humako na responsibilidad. Kaya may kumpiyansa po kung hindi masasayang yung pinagtulungan natin lahat. Para dito po, sa ikatlong distrito, ang kabalikat natin sa pagsusulong ng reforma, ang boses ng makabagong henerasyon at kilalang bilang tagapagtanggol ng kalikasan, walang iba po kundi si Atty. Sheila De Leon. Balita ko nga po, baluarte ng isang pamilya ang ikatlong distrito ng Quezon. Subalit sa tagal na nilang naglalaro, tila ng trip to Jerusalem, sa kanilang pwesto, malinaw na sila lamang ang nakikinabang. At naiiwan pa rin sa laylayan ang kanilang nasasakupan. Kung nais po nating mabago ang sitwasyon, kung nais nating maputol ang siklo ng paglimot sa inyong distrito, kailangan nating suportahan si Sheila De Leon. Para naman po sa ikalawang distrito, kabalikat na rin natin sa seryoso at may dedikasyong paglilingkod. Siyempre, si Kulit Alcala. Habang magtitimo naman sa kaunlaran at kaginawaan ng ikaapat na distrito ay si Toby Tanyada. Karen din po, si Ernida Reynoso bilang mayor ng Tayaba City, Roderick Alcala bilang alkalde ng Lucena. Sila po ang gagabay sa tuloy-tuloy na pagunlad ng Quezon. At kayo po mga boss namin ang susi sa katuparan ng meeting ito. Simple lamang po ang prinsipyong pinag-uugatan ng kagustuhan naming paglingkuran kayo. Hindi namin kayo pagnanakawan. Hindi namin babaliwalain ang inyong mga hinaing. Hindi namin kayo pagdadamutan ng oportunidad para makaahon mula sa kahirapan. Kasama na makakampi natin sa landas ng reforma at katapatan, kinikilala namin bilang isang pribileyo na pagsilbihan kayo. Kaya naman, nakataon lamang kami para isulong kung anong makakabuti sa inyo at sa sambayanan. Sa darating pong halalan, kolektibong desisyon ang magdidikta kung malulunod muli ang bansa sa balon ng panlalamang at pagwawalang bahala o kung maglalayag tayo tungo sa pantalan ng kaginawaan. Huwag na po sana tayong umatras pa. Ihalal natin ang mga pinunong ipaglalaban ang karapatan nating magkaroon ng isang Pilipinas na malinis sa katiwalian, malayo sa gulot karasan, at nasa ruta ng kaunlarang panlahat. Alam ko pong hindi tayo mabibigo. Dahil sa tulong ng mga taga-Quezon, abot kamay na natin ang katuparan ng ating pong mga pangarap. Kanina pong bumabagtay kami ni Prosi, marami po tayo nakitang dalampasigan. Nakita rin po natin yung ganda ng tubig sa mga dalampasigan to. At napansin rin natin, wala ho yatang facilities panturista. Alam mo niyo yung turista, ang domestic tourist arrivals target natin for 2016, dati po 35 million. Ang problema ho, noong 2011, 37 million na po sila. So nalampasan na po yung target. Kaya yung bago pong target ay 56 million na po. Siyempre, anong importante sa turista? Tinataya ho kasi bawat turista, lalo na yung dayuhan na pumasok sa Pilipinas, nagkakalob ng isang dagdag na trabaho para sa Pilipino. So, pinagkaloban tayo ng Diyos. Yeah? Magandang karagatan, may pagka-white sand pa ho yung mga beaches na nakita namin, pero napansin namin, wala yatang karsada papunta doon. Wala yatang masyadong tao papunta doon. Wala rin yatang kuryente papunta doon. Yun po yung mga kasapi doon sa barangay na napailawan nung dating administrasyon. So, iniisip ko lang ako. No? At yun na naman nung siguro mensahe. Kung nagtutulungan tayo na seryoso talaga maglilingkod sa taong bayan, na hindi lang nagpapapogi, o inaasikaso lang ang sarili. No? Sa tagal-tagal ng panahon, lalo po, noong pamilyang namumuno sa inyo dito, palagay ko naman, pwede na tayong magtanong, kailan ho ba magbabago dito? Kaya kung ako taga dito,
Palagay ko po may prueba na kung bakit dapat tayo magbago. Ngayon po, may pakiusap ako matindi sa inyo at ako'y hingi ng paumanin. Ito ikatong distrito, napansin ko, tilang wala makaalalan, dumalo kami ng huling halalan. Tama po ba yun? Parang hindi kami welcome yata nung panahon na hindi ito. Kaya naman sa buong Quezon, number 1 po ako maliban sa 3rd District. Number 2 lang po ako dito. No? Pero siguro, hindi ako nakapunta dito, hindi ko nasabi mensahe sa inyo. At baka, di ba, parang pangako pa lang nung panahon na yun. Ngayon po, may prueba na. 3 years and 3 months to go na lang po ang termino natin. Palagay ko naman po, maliwanag yung pinagkaiba nung dati at saka nung kasalukuyan. Kayo ho magsasabi, dapat ba tayo number 2 o dapat ba tayo number 1? Ngayon, tatanungin nyo, paano namin papakita kung saan kayo kami number 1 ka? Siyempre, meron ho tayong Team Pinoy. Ako po hindi tumatakbo ngayon. Saan po natin si Coco Pimentel. Dito po kanyang ina. Tandaan po natin, kasabay natin tumakbo, Senador. Tinulungan po niyo ako, tinulungan niyo si Coco. 2007, tumakbo kayo pareho. Nadaya siya. Pwede naman siya tumakbo noong 2010, tama ho? Tumakbo siya, napwesto siya. Sympathy vote na lang. Pero nangyari pinanindigan niya yung pakikipaglaban para sa mandatong pinagkaloob sa kanya. Natira sa kanya sa termino 1 year, 10 months. Pero importante po doon yung prinsipyo. Boss natin, taong bayan. Boss natin, ang nadaya, ipaglaban ang karapatan ng mga boss natin. Pinanindigan po niya. Kaya nga sabi niya, use your kokote. Tandaan na natin, Coco Pimentel. Kailangan may konti script pa kami makalimutan, magkatampuhan. Si Grace po. Sabi nga nila, pag gusto mo maalala, tandaan mo lang, pinakamagalang na kandidato, Grace po. Diin ko lang kung konti, MTRCB chair siya. Kung tutusin, magkakilala kami, pero hindi masyado kayo magkakilala. Yung sa MTRCB po, siyempre, yung mga direktor, mga artists, ang kaharap mo dyan. Yung artist po, walang malumanay na damdamin na artist. Kung hindi nyo kayang makipagtungo sa kanila, medyo matitindi ang debate dyan. Wala ako minsan nagkaroon problema habang pinagawakan niya ang MTRCB. Tinanong niya sa akin, anong palagay niyo, tatakbo ba ako o manatili sa MTRCB? Sabi ko, kuswapang ako, pwede mo ka na umalis sa MTRCB. Para naman matulungan mo ako mapanatili na titira kong buhok. Pero talaga naman nung nakita natin, busila ka kanyang puso. Nakita naman po natin ang pinagmulan niya. Nakita natin kung sino nagaruga at tumulong sa kanya. Ito kung tutusin, baka hindi ganun kasikat dahil yung mga taong sincero hindi naghahabol gagawin yung tama, hindi para sumikat. Ginawa yung tama dahil tama. Ngayon, kung makilala siya dahil ginagawa yung tama, thank you. Kung hindi, ang importante, nagawa yung tama. At sigurado ako, ginagaranti ko sa inyo, itong Grace po, gagawin ang tama. Si Jambi Madrigal naman po. Pansinin niyo, si Jambi nakasabay ko sa Senado. Tsaka si Jambi may style na pag tinitigan ka na masinsinan. Talagang alam mong hindi ka uurungan. Talagang ito pantapat natin sa lahat na makakapalang mukha na gusto pa rin maging kurap. Asahan po natin si Jambi. John Magsaysay. Sanay na tayong magsaysay matinong maglingkod. Sanay na po tayong dekalibre ang paglilingkod ng mga magsaysay. Sanay na po tayong dapat ibinabalik-balik ang mga magsaysay sa Senado. Lalo na sa magsasaka. Siya ang nagsiwalat ng fertilizer fund scam, yung dapat itinulong sa magsasaka, napakita pa kung gaano pinahirapan ang magsasaka. Talaga pong karapat dapat may balik natin sa Senado, si June Magsaysay. Si Sunny Trillanes po, ano pa kailangan natin sabihin kay Sunny? Siya'y nangampanya, nakakulong. Dahil meron pinaglalaban, napakulong, naging senador, naghihiring sa kulungan, piitan. Pwede naman maski minsan, sinabi na lang niya, bago, kayo ang boss, sunod-sunuran na lang ako sa inyo, guminhawa ng gusto buhay niya. Pero pinanindigan po niya kanyang mga paniniwala. Pumunta na siya, hindi na sa bakbakan, nagamit na sa data, sa paggamit na lang po ng salita sa paggigitan, paggamit ng debate. So, si Sunny Trillanes po, nakita na natin ulit ang preba. Yan po, karapat dapat rin mabalik sa Senado. Yung isa pa pong nakakatandang pinsan ko po, si Bam Aquino.
Kung may duda ho kayo, tingnan lang yung litrato namin pag pinagtabi kung sino mas mukhang bata. Kung malinaw po ang mata nyo, alam ko ituturo nyo ako. Pero alam mo nyo, huwag ka naman masyado itaas yung bangko, nakakayarin mo kamag-anak ko sa ano. Pero si Bamo, ang kurso ho niya sa Ateneo tawag ay Management Engineering. Isa po sa pinakamatinding kurso sa Ateneo yan. No, at siya po ay nag-graduate ng summa cum laude pa. Valedictorian pa noong kanyang batch. Ibig sabihin po noon, pag management engineering graduate ka, mag-graduate ka lang, pinag-aagawan ka ng mga kumpanya. Pero lalo na siguro kung summa cum laude ka na, valedictorian ka pa ng klase mo, lalo ka pag-aagawan. Pero si Bamo, ano kinalakihan? Namatay ang tatay ko, kasama na po namin ang gigising ng taong bayan niya. Maliit na bata pa lang siya. Talaga hong napalapit sa karaihan ng sambayanan. At imbis na piliin ang komportableng trabaho sa Makati, sa mga dambuhalang korporasyon, nakihalubilo siya sa microfinance, tulong sa empowerment ng ating mga kababayan. Marami po siyang mga inaambisyon at pag yung meron nung lalapit sa akin at sasabihin, 2016, saan ka tatakbo? Palagay ko po meron nang hahalinhin para may patuloy naman po yung ginawa ng aming pamilya. No? Total, mas makapal ang buhok niya, maski mas matanda siya ng konti. No? Huwag po natin sana kalimutan si Bam Aquino. Si Risa Ontiveros. Si Risa, isa mga may konting tanda na sa buhay. No? Naalala pa ho natin, nag-umpisa siya sa media. Mga talk show host po. Talaga, kumbaga, simple ang buhay ho doon kung tutuusin, di ba? Lalo kung ikaw yung host, di reporter. Nasa air condition kang studio. No? Meron kang mga researcher na tumutulong sa iyo. Pero hindi sapat kay Risa yung pagbumulat ng mga nangyayari sa bayan doon. Siya po ay talagang kasama sa lahat ng mga laban natin maganda dahil sa tamang dahilan. Siya po ay byuda na rin po, nag-aaruga ng kanilang mga anak, at ni minsan po, no, hindi natin nakitang taliwas ang landas niya sa landas na tuwid. Kung si Risa po, hindi ko kamag-anak, kaibigan ko po, ito po, itaga natin sa bato, kayang-kaya kong garantiyan sa inyong gagawin ang tama para sa atin. Risa Ontiveros po. Si Cynthia Villar, tandaan na lang natin, hanep ang hanap buhay pag nandyan si Cynthia. No? Yung hindi ho nakakaintindi ng hanep, no, dahil baka lumang salita na yan, hanapin po si Prosi Alcala, ipapaliwanag. Alan Peter Cayetano, kasabay ko po sa Kongreso, talaga naman po nanguna sa napakaraming investigasyon tulad ng ZTE. Hindi ho natitinag kung sino man ang kalaban. Yan po, may preba na rin, naglingkod ng totoo, ibalik rin po natin sa Senado. Si Loren Legarda, mahirap po magsalita tungkol kay Loren. Naano pa siya sa public service sa akin kung tutuusin. No? Talagang matayong na tagapaglaban para sa kalikasan, para sa karapatan ng kababaihan. No? Alam ko po, nakita ninyo kung ano ibig sabihin ng serbisyon Loren Legarda at alam ko po ibabalik nyo sa Senado. Yung huli naman po, simplihan na lang natin. Ito pong kumpare kong si Chis Escudero. Kung palagay nyo, minsan magaling ako magsalita parang abogado. Isa po siya sa mga nagturo sa akin. Hindi naman po ako nag-abugas eh. Pero ang masabi lang po natin sa kanya, no? Hindi naman kami tatagal na magkaibigan. Hindi kami magkapartido. No? Magkumpare ho kami. Maraming ahong issue sa Kongreso, magkabilaan panig kami. Pero hiniminsan hindi ko nakita yung mga paninindigan niya. Taliwas sa kanyang mga paniniwala. Talaga hong pag may sinabi, yun po ang totoo. Ngayon po, huwag natin kakalimutan. Pag inisip natin si Chis, tandaan na natin, he has a big heart for everybody. Okay? Yung isa ito aminin ko bata sa akin, si Sani Angara. Si Sani kasama namin sa impeachment sa Kongreso. Alam mo niyo, pag kongresista ka, sasama ka sa impeachment, kakalabanin mo, siyempre, Malacanang na naglalabas ng mga proyektong hahanapin sa'yo na kababayan mo. Tama? Pero si Sani, bagong kongresista nun, hindi natinag. May tama, may mali. Yeah? Sumama sa tama. No? At ipapaliwanag na sa kanya mga kababayan kung bakit siya sumama. So ako po, kumbinsido. Totoo po yung sinasabi, kay Sani Angara, gagara ang buhay po natin. Tinitingnan po ako ni Prosi Alcala. Ibig sabihin ho niyan, pigilin mo na yung talumpati mo, baka hindi ko matapos yung schedule kung self-sufficient tayo sa rice by 2013.
Basta siguro, isa na lang po mensahe. No? Ulit, dalawa pala, sorry. Yung una, ngayon lang ako nakabalik ko talaga ng malakihang grupo dito sa Quezon. Maraming salamat po sa inyo. Kayo ang boss na gumawa ng lahat ng pagbabago. Pwede pa natin papaspasan yan. Bigyan naman niyo ako ng kasangga. Para pag inilipat nga natin yung bahay, di ba yung bahay kubo nung araw, ililipat ng bayanihan, lahat sabay-sabay, buhat, hahakbang sabay-sabay, ibababa sa mas maayos na lugar. Ganun po ang bansa natin, di ba? Parang bahay kubo. Nasa tagilid na lugar. Dadalhin natin sa talagang kaaya-ayang lugar. Siyempre, pag binuhat natin, mas makakarating natin na mas mabilis. Kung yung kasama naman po natin hindi sumakay sa loob ng bahay kubo. No? At tumulong sa ating magbuhat tungo sa mas maayos na lugar. Kayo po ang gumawa ng lahat ito, kaya natin pabilisin pa. Magandang tanghali po, maraming salamat sa inyo.